Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2011 hanggang Kabanata 2020. Kabanata 2011. Gusto ng mga Feathers na gamitin si Hansen para mapalakas ang kanilang reputasyon, ngunit hindi siya pinansin ni Hansen. Patuloy siyang nagsanay sa kanyang mga Geno arts at kasanayan sa paggamit ng kutsilyo. Dahil napakahusay ng kanyang mga pangunahing talento, mabilis na umuunlad ang pag-aaral ni Hansen sa Under the Sky. Gayunpaman, pinipigilan niya ito kapag nagsasanay siya kasama si Yoon Soo-yi. Patuloy siyang nagsasanay kasama niya dahil maaaring maging saksi siya para sa kanya. Kung mayroong magdududa sa kanyang kakayahang matuto at iwasto ang Under the Sky, kaya niyang magsalita upang suportahan siya. Talagang mas mabilis lang siyang natuto kaysa sa iba. Matapos ang 3 buwan sa Sky Palace, sa wakas ay aakyat na ang Jade Esken ni Hansen. Isang kakaibang kapangyarihan ang dumadaloy sa kanyang mga buto at laman. Ang pag-level up sa Earl ay nangangahulugan ng paglikha ng isang espiritu. Ang kapangyarihan ng Jade Esken ay mayroong elemento ng liwanag. Habang tumataas ang kapangyarihan, isang jade na liwanag ang maglalagay ng anino sa buong katawan ni Hansen sa lahat ng oras. Napakakakaiba nito. Ang pinakakakaibang bahagi ng proseso ay ang magandang liwanag na iyon. Mukhang isang malamig na engkanto, at ang kanyang balat ay kumikinang na parang jade. Matagumpay na naging isang Earl si Hansen gamit ang Jade Esken, at tumaas ang kanyang antas ng fitness. Ang ibang tao ay maaari lamang mag-level up sa Earl at makakuha ng lakas sa proseso ng isang beses lamang. Gayunpaman, 3 beses nang nag-level up si Hansen bilang Earl. Nangangahulugan iyon na ang kanyang katawan ay 3 beses na mas malakas. Ang kanyang lakas ay halos katulad ng isang Marquis. Matapos maabot ng Jade Esken ang antas ng Earl, inilagay niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at focus sa pagsasanay ng Blood Pulse Sutra. Ginamit niya ang Jade Air upang magsanay gamit ang Blood Pulse Sutra, ngunit bahagyang lamang na bumilis ang pag-unlad nito. Hindi ito kasing tugma sa Jade Air tulad ng Jade Esken. Si Yoon Soo-yi ay nagiging isang Earl. Di nagtagal ay pinag-aral siya ni Yoon Changkong sa bahay. Dahil sa kanyang dagdag na libreng oras, bumalik si Hansen sa Xuanyuan Cave upang manghuli ng mga Xenogeneics. Nang mag-level up si Yoon Soo-yi sa Earl, nagsimula siyang magsanay ng phenomenon. Ito ay isang kasanayan na isang antas lamang sa ibaba ng textless book. Ito ay isang makapangyarihang kasanayan. Tinalikuran ni Yoon Soo-yi ang paggamit ng espada at pinagbuti ang kanyang sarili sa mga kasanayan sa paggamit ng kutsilyo at Under the Sky. Hindi na siya komportable sa paggamit ng espada. Mukhang dapat akong maghanap ng isang disenteng kutsilyo para sa aking sarili. Hindi pa rin sigurado si Yoon Soo-yi kung dapat ba niyang talikuran ang mga espada dahil hindi pa siya nagkaroon ng isang maayos na kutsilyo para sa kanyang sarili. Kung magpapatuloy siya sa paggamit ng kutsilyo, kailangan niyang makakuha ng isang kutsilyo na angkop para sa kanya. Soo-yi, bakit ka gumagamit ng kutsilyo? Tanong ni Yoon Soo-sang, sumusunod sa kanya sa armory. Natuto ako ng bagong kasanayan sa paggamit ng kutsilyo, kaya naisip kong subukan ko ito. Sinimulan ni Yoon Soo-yi na tingnan ang mga kutsilyo na makukuha sa armory. Mukhang medyo walang pakialam siya tungkol dito. Maaari mong subukan ang mga kasanayan sa paggamit ng kutsilyo, syempre. Ngunit may isang bagay na hindi mo maaaring subukan. Mukhang seryoso si Yoon Soo-sang. Ano ang pinagsasabi mo, ate? Medyo nagpanik ang puso ni Yoon Soo-yi. Huminga ng malalim si Yoon Soo-sang at sinabi, alam mo kung ano ang pinagsasabi ko. Alam mong hindi si Hansen ang opsyon, kaya bakit ka nananatiling malapit sa kanya? Ano ba ang iniisip mo? May asawa at mga anak siya. Ano ang magagawa ko? Nagsasanay lang ako ng mga kasanayan sa paggamit ng kutsilyo kasama siya at wala ng iba, paliwanag ni Yoon Soo-yi. Mabuti. Pinatapos na lang ni Yoon Soo-sang ang usapan doon. Ayaw niyang pilitin pa si Yoon Soo-yi at baka magalit lang ito. Ngumiti si Yoon Soo-sang at sinabi, kung nagsasanay ka ng mga kasanayan sa paggamit ng kutsilyo, gusto mong dumalo sa isang kaganapan sa paggamit ng kutsilyo sa Cloud Island. Anong kaganapan sa paggamit ng kutsilyo? Mayroon ba tayong ganoong kaganapan? Nagulat na tanong ni Yoon Soo-yi. Ngumiti si Yoon Soo-sang at sinabi, oo, dahil sa mga feathers.
Talagang gusto nilang gamitin si Hansen para mapalakas ang kanilang reputasyon, ngunit patuloy siyang hindi pinapansin ni Hansen. Masyado silang mataas ang tingin sa kanilang sarili, kung talagang iniisip nilang kaya nilang labanan si Hansen, pangungutya ni Yoon Soo-yi. Nakita ni Yoon Soo-sang ang kanyang tiwala kay Hansen, at nag-aalala siya. Gayunpaman, alam niyang hindi siya dapat magsabi ng anumang bagay tungkol dito. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Yoon Soo-sang, gusto ni Angia na hamanin si Hansen, at hindi siya hanggal. Hindi mo siya dapat maliitin. Ang mga feathers ay naging isang mababang lahi, at lahat sila ay bumagsak ng isang antas dahil dito. Si Angia ay isang earl, at siya ay ibinaba sa isang viscount. Nagalit ng husto si Angia, kaya nagpunta siya sa Pool of Rebirth. Bumalik sa zero ang kanyang katawan, at ngayon ay naging isang earl na naman siya. Dahil dito, mas malakas si Angie kaysa sa karaniwang earl. Bukod pa rito, nagsanay siya gamit ang pinakamahirap na kasanayan ng mga feathers, Heaven Feather. Hindi marami ang nakakapag-aral nito, tulad ng ating textless book. Hindi ito masyadong makapangyarihan, ngunit kahit na, malakas siya. Tunay ngang mukhang malakas si Angia. Mapanganib ang Pool of Rebirth. Kung 10 tao ang gumamit nito, walang garantiya na magtatagumpay ang isa sa kanila. Maswerte siya, sabi ni Yoon Soo-yi. Tumanggaw si Yoon Soo-sang at sinabi, tinanggal niya ang lahat ng kanyang mga kasanayan sa pool, ngunit nanatili ang kanyang talento. Kung hindi, hindi niya matutunan ang Heaven Feather. Ang lalaki ay komplikado, ngunit siya rin ay ambisyoso. Mahirap siyang kalabanan. Kahit na, mas mahina pa rin siya kaysa kay Hansen, sabi ni Yoon Soo-yi na may ngiti. Hindi nagsalita si Yoon Soo-sang at tiningnan lang niya ang kanyang kapatid na parang may ngiti. Namula si Yoon Soo-yi at sinabi, hindi ba ako tama? Kaya niyang labanan ni Hansen si Lone Bambo. Walang kwenta si Angia. Hindi ko nga iniisip na kaya niya akong talunin. Kaya, dadalo ka sa kaganapan sa paggamit ng kutsilyo bukas. Ngumiti si Yoon Soo-sang. Oo, bakit naman hindi? Sabi ni Yoon Soo-yi. Mayroong lahat ng uri ng mga armas sa armory, ngunit karamihan ay puno ng mga espada. Pumili si Yoon Soo-yi ng isang Marquis Ice Knife. Mayroon ding ilang mga Duke knives na makukuha, ngunit sa kabila ng pagiging mas mataas na klase, hindi sila kasing ganda ng ice knife. Pagkatapos niyang bumalik, ginamit niya ang ice knife upang magsanay ng Under the Sky. Mas mahusay itong gumana kaysa sa pagsasanay gamit ang isang kutsilyo sa pagsasanay. Talagang kailangan mo ng isang tunay na kutsilyo upang magsanay ng mga kasanayan sa paggamit ng kutsilyo. Masayang hinawakan ni Yoon Soo-yi ang talam ng ice knife. Kinabukasan ng hapon, dinala ni Yoon Soo-sang si Yoon Soo-yi upang lumahok sa kaganapan sa paggamit ng kutsilyo sa Cloud Island. Habang papunta sila, naalala ni Yoon Soo-sang ang tanong na gusto niyang itanong. Sa pamamagitan ng paraan, anong kasanayan sa paggamit ng kutsilyo ang iyong pinagsasanay? Natututo kami ng kasanayan ng pamilya yon na Under the Sky. Pinili ni Hansen ang kasanayang iyon bilang kanyang premyo, kaya natututo ako sa kanya, sabi ni Yoon Soo-yi. Hindi nagsalita si Yoon Soo-sang, ngunit naisip niya sa kanyang sarili, ano ang magagawa niya sa Under the Sky. Walang silbi ang kasanayang iyon. Mayroon itong depekto. Kabanata 2012. Abala ang mga estudyante ng Feathers na nakatira sa Cloud Island sa paghahanda para sa kaganapan sa paggamit ng kutsilyo. Angia, sa tingin mo ba darating si Hansen? Tanong ng isang babaeng feather na nagngangalang Anlingzin. Bago sumagot si Angia, isang malakas na feather na nagngangalang Andrew ang nagsabi, sa tingin ko natatakot siya kay Angia. Kaya hindi pa siya lumilitaw. Taya ko, hindi siya darating. Nang marinig ko ang ginawa niya sa Sky Palace, naisip kong malakas siya. Hindi ko inaasahan na sobrang duwag pala niya na hindi man lang siya magpapakita. Ha, at tinawag pa siyang Knife and Sword Master. Tinitigan ni Angia si Andrew at sinabi, manahimik ka. Kailan ka ba titigil sa pagiging hanggal at mag-ingat sa mga sinasabi mo? Kasama sa Knife and Sword Master si Lone Bambo. Paano kung narinig ng Sky ang sinabi mo? Pasensya na, paumanhin ni Andrew. Umiling si Angia. Lagi nang ganoon si Andrew, kaya mahirap siyang baguhin. Matapos ang maikling katahimikan, sinabi ni Angia, okay lang kung hindi darating si Hansen. Iisipin lang ng mga tao na natatakot siya sa amin, at makakatulong pa rin iyon sa layunin natin. Nag-aalala naman si Anlingzin. Matagal na kami rito, at marami kaming narinig na mga kwento tungkol kay Hansen. Iginagalang siya ng mga tao rito, at sinasabi nilang napaklakas niya. At ano naman? Mananalo si Angia. Napakatiwala si Andrew sa kakayahan ni Angia. Hinawakan ni Angia ang ulo ni Anlingzin. Huwag kang mag-alala.
Nakaranas na ako ng muling pagsilang at nagsanay na ako ng Heaven Feather at Judgment Knife. Sa lahat ng ito, hindi ako magiging mahina. At kahit na matalo ako, dahil sa reputasyon ni Hansen, maituturing pa rin itong panalo na makalaban siya. Katulad ng pakikipaglaban niya kay Lone Bambo. Kung hindi niya nakipaglaban kay Lone Bambo, hindi niya makukuha ang reputasyon na mayroon siya ngayon. Kailangan natin ang ganitong pagkakataon. Kung darating siya at lalaban sa akin, maituturing itong panalo kahit anumang mangyari. Pagkatapos noon, ngumiti si Angia. Pumunta na kayo at maghanda. Malapit nang dumating ang mga bisita. Dumating man si Hansen o hindi, kailangan nating magmukhang maganda. Di nagtagal ay dumating sina Yeon Susang at Yeon Sui sa Cloud Island. Mayroong ilang mga pamilyar na mukha roon tulad ni Thousand Feather Crane. Kapatid na Crane. Dinala ni Yeon Susang si Yeon Sui upang umupo sa tabi niya. Alam niyo ba kung nasaan si Hansen? Dadalo ba siya sa kaganapan sa paggamit ng kutsilyo? Tanong ni Thousand Feather Crane sa dalawa, ngunit nakatingin siya kay Yeon Sui. Sumagot si Yeon Sui, pumunta si Hansen sa Xuanyuan Cave. Hindi pa siya bumabalik, hindi siya makakasali sa kaganapan sa paggamit ng kutsilyo. Mas maganda kung hindi na siya dumating. Tumanggaw si Thousand Feather Crane. Bakit? Hindi naintindihan ni Yeon Sui. Ibinaba ni Thousand Feather Crane ang kanyang ulo at sinabi, dahil sa reputasyon ni Hansen, si Angie lang ang makikinabang kung maglalaban sila. Wala nang pakialam kung manalo siya o matalo. Walang dahilan para tulungan ang mga kagaya nila. Hindi naman bobo si Yeon Sui. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Thousand Feather Crane, kaya tumanggaw siya. Maraming mga estudyante ng Sky Palace ang dumating. Ang pinakamataas sa kanila ay mga Earl class. Hindi pa gaano katagal ang mga feathers dito, kaya maswerte sila na marami ang dumalo. Karamihan sa mga tao ay naroon upang makita ang Blood Feather Knife. Ang Blood Feather Knife ay isang bagay na ginawa ng isang Feather Alpha gamit ang isang deified feather. Ito ay isang kayamanan ng mga feathers, ngunit kahit na karamihan sa kanila ay hindi pa nakakakita nito. Para sa mga tagalabas, mas lalong maliit ang tsansa. Nakakagulat na dinala ni Angia ang Blood Feather Knife dito. Maraming mga matatanda ang gustong makita ito, kaya ipinadala nila ang kanilang mga estudyante upang tingnan ito sa kanilang ngalan. Naghanda si Angie ng isang talumpati para sa simula ng kaganapan sa paggamit ng kutsilyo. Napakaganda ng mga feathers, at magaling magsalita si Angia. Masaya ang kapaligiran. Hindi nag-aksaya ng oras si Angie sa pag-uusap tungkol sa mga walang kabuluhang bagay, at mabilis niyang ipinakita ang Blood Feather Knife. Lahat ay nakatuon sa parihaba na kahon. Mahinang sinabi ni Angia, ang Blood Feather Knife ay umiiral na ng libo-libong siglo. Hindi pa rin kami nakakahanap ng isang pantikip na karapat-dapat dito, kaya itinago namin ito sa loob ng kaong ito. Patawad po sa abala. Pagkatapos nito, maingat na binuksan ni Angia ang kahon. Tinitigan ni na Yeon Sui at ng iba pa ang kahon. Sa loob nito, mayroong isang 3 talampakan ng haba na puting sandata na hugis balahibo. Mayroong isang marka ng dugo sa puting talim ng balahibo. Nakakagulat na kaibahan ito sa puting katawan. Ipinaliwanag ni Angia, ang talim na ito ay ginawa ng ating alpha gamit ang isang deified feather. Nang malikha ito, isang deified xenogeneic ang nagnanais nito. Ginamit ng ating alpha ang kutsilyo, na hindi pa tapos, upang masugitan ng husto ang xenogeneic. Tumakas ang deified xenogeneic na iyon, ngunit nasipsip ng kutsilyo ng balahibo ang dugo ng xenogeneic. Kaya mayroong marka. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong Blood Feather Knife ng Alpha. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga manunood. Nais nilang hawakan ang Blood Feather Knife upang malaman mismo kung tunay o peking kutsilyo ito. Alam ni Angia na gustong makita ng mga tao ito. Kaya, kinuha niya ito sa kahon at ibinigay sa pinakamalapit na estudyante upang maipasa ito. Tiningnan ni na Thousand Feather Crane, Yeon Susang, at Yeon Sui ang Blood Feather Knife at napagpasyahan na ito ay isang magandang kutsilyo. Ngunit mayroong isang chismis na nagsasabing ang kutsilyo ay isang deified weapon, sa kabila ng hindi pagkakahawig nito sa isa. Ipinasapasa ng mga tao ang Blood Feather Knife, at lahat ay pumuri dito. Nang maibalik ito kay Angia, isang estudyanteng Earl class ang nagtanong, kung ito ay isang deified weapon, bakit hindi nito ipinakikita ang kapangyarihan nito? Ngumiti si Angia at sinabi, napakahusay ng iyong paningin. Sasabihin sa iyo ng iba na ito ay isang deified weapon, at dahil sa material na ginamit sa paggawa nito, dapat na isa ito. Ngunit ang kwentong aking sinabi lang sa inyo, tungkol sa pagtama sa deified xenogeneic, ang nagpigil na mangyari iyon.
Ang dugo ng Zinnegeneic na tumalsik dito ay hindi masyadong tugma sa kutsilyo, kaya ito ay naging isang king-class weapon. Hindi ito isang deified weapon, ito ay isang king-class weapon. Kaya pala, naramdaman ng mga tao na isang malaking kahihiyan ito. Malalakas ang mga king-class weapon, ngunit hindi sila deified weapon. Ngayon, hiniling ko sa inyo na pumunta rito sa pag-asang makahanap ng isang master para sa kutsilyong ito. Kung mayroong makakatalo sa akin sa mga kasanayan sa paggamit ng kutsilyo, maaari nilang makuha ito. Pagkatapos sabihin iyon ni Angia, nagkaroon ng kaguluhan ang mga tao. Kabanata 2013. Napilitan sina Angia at ang kanyang mga kasama na pumunta sa Sky Palace. Umaasa ang iba pang lahi ng Feather sa kanila upang makipagkaibigan sa mga Sky. Gusto nilang makihalo agad sa populasyon ng Sky Palace upang maituring silang natural na miyembro. Nang pumunta sila doon, nagdala sila ng maraming kayamanan para ibigay. Ang Blood Feather Knife ay isa sa mga ito. Ngunit hindi kasing simple ng pagbibigay ng mga regalo sa unang Sky na makikilala nila. Hindi nila sigurado kung paano magiging reaksyon ang mga sakam na matatanda ng Sky Palace kapag ibinigay nila ang kanilang mga kayamanan. At kung kukunin lang sa kanila ang mga kalakal ng mga feathers, hindi ito magiging sapat para mapalago ang kanilang relasyon sa mga Sky. Ibinigay lang ni Angia ang alok sa mga tao dahil hindi dumating si Hansen sa kaganapan sa paggamit ng kutsilyo. Nang ipakita niya ang Blood Feather Knife, wala siyang plano na kunin ito pabalik. Sa mga estudyante ng Sky na dumalo sa kaganapan sa paggamit ng kutsilyo, isa sa kanila ang anak ng ikatlong matanda. Siya ay isang earl na nagngangalang Wind-19. Ang ikatlong matanda ay gumagamit ng kutsilyo, kaya ang kanyang anak ay gumagamit din ng kutsilyo. Ang ikatlong matanda ang namamahala sa pakikipag-ugnayan sa mga feathers, kaya pinlano ng mga feathers na ibigay sa kanya ang Blood Feather Knife. Kung basta na lang nila itong ibibigay sa ikatlong matanda, maaaring hindi ito magkaroon ng malaking impresyon. Siya ay isang matanda, at masasabing wala siyang kakulangan sa mga king-class weapon. Ngunit kung makukuha ni Wind-19 ang kutsilyo sa kaganapan sa paggamit ng kutsilyo, magmumukhang maganda ang lahat. Kapag natanggap niya ang kutsilyo bilang premyo, mas magiging memorable ito. Hindi basta na lang maibibigay ni Angia ang kutsilyo kay Wind-19, ngunit kung maniniwala si Wind-19 na siya mismo ang nanalo ng kutsilyo gamit ang kanyang sariling lakas, hindi makakapagpabor ang mga feathers. Tumagal ng ilang panahon bago makaisip ng plano ang mga feathers. Kailangan ni Angia na manalo ng ilang round bago matalo sa kanya. Sa ganoong paraan, malalaman ni Wind-19 na siya ang nakalaan para sa regalo. Angia, seryoso ka ba? Tanong ng isang malakas na lalaki na may ulo ng baka, nanlalaki ang mga mata. Ngumiti si Angia at sinabi, syempre. Kung mayroong makakatalo sa akin, maaari nilang kunin ang Blood Feather Knife para sa kanilang sarili. Kasama ka na rin, kapatid na baka. Mabuti. Ano pa ang hinihintay natin? Ako ang pinakamagaling pagdating sa paggamit ng kutsilyo. Paano kung ihambing natin ang ating mga kasanayan sa paggamit ng kutsilyo? Sabi ng lalaking may ulo ng baka, tumayo siya. Sige, mangyaring. Ngumiti si Angia at tumuro sa arena. Malakas ang lalaking may ulo ng baka, at isa siya sa mga estudyanteng tagalabas. Magaling siyang gumamit ng kutsilyo at medyo kilala siya sa iba pang mga estudyante. Kilala rin siya sa pagiging masungit. Ang pangalan niya ay Strong Cow. Isa siya sa mga estudyanteng kinuha ni Angia upang makipaglaban sa kanya gamit ang kutsilyo. Sa ganoong paraan, bago makipaglaban si Angia kay Wind-19, maipapakita niya ang kanyang sariling kapangyarihan. Hindi nag-aalala si Angia sa pagkatalo at pagbibigay ng regalo, ngunit gusto niyang maging sikat sa proseso. Pinanood ng lahat sina Angia at Strong Cow na pumunta sa arena, at pinagmasdan nila ang laban. Higit sa 3 metro ang taas ni Strong Cow, at may hawak siyang malaking kutsilyo ng kabayo. Mas mataas pa ito kaysa sa kanya. Mukhang nakakatakot ito. Sisimulan ko na, simpleng sabi ni Strong Cow, pagkatapos ay sinugod niya si Angia. Ang malaking kutsilyo ng kabayo ay nauugnay sa elemento ng kulog. Ang liwanag ng kutsilyo ay parang kidlat. Nagiging isang kulog na hugis baka ito nang lumapit kay Angia. Umagang ang kulog baka habang papalapit, at ito ay isang magandang pagpapakita ng pinakamahusay na kasanayan ni Strong Cow. Napaklakas nito, at hindi maglakas loob na harangan ng mga piling tao sa parehong antas ang ganitong atake. Lahat ay nakatingin na ngayon kay Angia, mausisa kung paano siya magiging reaksyon. Nakatiklop pa rin ang puting pakpak ni Angia sa kanyang likod. Maliwanag na hindi siya nagplano na umiwas. May hawak siyang karaniwang jade knife na Earl class.
Ito ay gawa sa Zuan Jade Spirits, kaya wala itong espesyal na bagay. Habang ang liwanag ng kutsilyo ng kulog baka ay kumikislap patungo kay Angia, mukhang kaya nitong sirain ang isang bundok. Ngumiti si Angia. Ginagalaw niya ang kanyang jade knife at sinugod ang liwanag ng kutsilyo ng kulog baka ni Strong Cow. Kumikinang ng ginto ang jade knife. Parang liwanag ito mula sa langit. Katsa! Nahati sa dalawa ang liwanag ng kutsilyo ng kulog baka ng gintong liwanag ni Angia. Hindi huminto ang gintong liwanag, at tumama ito sa kutsilyo ng kabayo at nabasag ito sa dalawa. Umatras si Strong Cow. 3 pulgada lang ang layo ng gintong liwanag sa kanya nang mawala ito. Nagulat ang lahat sa pagpapakita. Agad nilang nalaman na nagpigil din si Angia ng ilang kapangyarihan. Kung gusto niya, tatama sana ang gintong liwanag sa mukha ng baka. Hindi gaanong talento si Strong Cow, ngunit itinuturing pa rin siyang isa sa pinakamalakas na Earls. Makapangyarihan ang Thunder Cow Roar, ngunit natalo lang ito ni Angia nang walang kahirap-hirap. Malinaw na si Angia ay isang top-rank Earl. Espesyal ang Judgment Knife ng mga feathers. Ito ay isang napaklakas na Geno art, at sinasabi nilang kaya nitong putulin ang anumang bagay. Ngunit hindi ko pa ito nakikita kailanman bago ngayon. Ipinaliwanag ni Thousand Feather Crane kay Yun Susang ang nakita nila. Kapatid na Crane, sa tingin mo ba kaya mong manalo? Kumunat ang noo ni Yun Susang. Hindi ko alam. Pero hindi ako magaling gumamit ng kutsilyo at iyon ang kanilang inihahambing. Kaya, walang silbi para sa akin na lumahok. Umiling si Thousand Feather Crane. Natalo si Strong Cow. Nagatubili ang iba pang mga estudyante na subukan. Nakilaban na si Angia ng ilang beses bago ngayon, ngunit hindi niya kailanman napatunayan ang kanyang lakas bago. Gusto sanang subukan ng isang estudyante na magaling sa knife skills. Hindi siya natalo ng kasing drama ni Strong Cow, ngunit malinaw na lahat na napigilan siya ni Angia. Walang nakatalo sa kanya sa susunod na ilang round ng laban. Nagsimula ng magkaiba ang tingin ng mga tao kay Angia. Hindi gaanong marami ang mga tao sa Sky Palace na gumagamit ng kutsilyo o nagsasanay ng mga kasanayan sa paggamit ng kutsilyo. Ang ilang mga mandirigma na natalo lang ni Angia ay hindi talaga ang pinakamahusay na Earls. Ngunit kahit na, ang katotohanang patuloy na nanalo si Angia ay sapat na upang patunayan ang kanyang kapangyarihan. Walang naglakas loob na hamanin siya, kasama na si Wind 19. Alam ni Angia na hindi iniisip ni Wind 19 na kaya niyang manalo, kaya wala siyang ginawa tungkol dito. Bumalik lang siya sa entablado at sinabi, ang Sky Palace ay tahanan ng isang mataas na lahi mula pa noong sinaunang panahon. Ang mga Jinns at Geno arts dito ay mas malaki kaysa sa mga feathers. Pumunta ako rito sa pag-asang matuto, at ngayon ay natuto na ako. Napakasaya ko. Narinig kong sina Hansen at Wind 19 ang pinakamahusay na Earls pagdating sa mga kasanayan sa paggamit ng kutsilyo. Dahil dito, mukhang abala si kapatid na Han o nagdedesisyon siyang iwasan ako. Nakakalungkot iyon. Mabuti na lang, narito si kapatid na Wind. Sa tingin mo ba kaya mo akong turuan? Magalang na nagsalita si Angia, ngunit alam ng lahat na tinutokso lang niya si Hansen. Iminumungkahi niya na natatakot si Hansen na makipaglaban sa kanya. Hindi iyon direktang sinabi ni Angia, ngunit naramdaman ni Yun Sui na masama ang pagkakataon para kay Hansen. Nagalit siya nang marinig niyang magsalita siya ng ganoon. Hindi dumating si Hansen, ngunit natuto na ako ng mga kasanayan sa paggamit ng kutsilyo mula sa kanya. Lalaban ako para sa kanya, at tutuperin ko ang iyong pagnanasa sa pamamagitan ng panghalili. Si Yun Sui, na nakasuot ng kanyang puting damit, ay naglakad ng diretso patungo sa arena. Kabanata 2014. Nagulat sina Thousand Feather Crane at Yun Susang, at huli na sila para pigilan ang nangyayari. Si Angia ay isang top Earl. Kahit sila ay hindi nila iniisip na kaya nilang talunin siya. Kakatapos lang maging isang Earl si Yun Sui, kaya malamang na hindi siya mananalo. Buti na lang, ito ay Sky Palace. Kahit na matalo siya, hindi mapapahamak ang kanyang buhay. Ngunit nakaramdam pa rin ng pagkahilo si Yun Susang. Alam niya na hindi kayang tiisin ni Yun Sui ang masasamang salita na sinasabi tungkol kay Hansen, at iyon ang dahilan kung bakit siya sumusulong. Pinanood ni Angia ang eleganteng babaeng naglalakad patungo sa kanya. Mukhang nagulat siya. Ngumiti siya at sinabi, si ate yon ay kakatapos lang maging isang Earl. Kung tama ang aking pagkakaalala, ang pamilya yon ay dalubhasa sa mga espada. Mapapahamak ako kung matatalo kita. Ang mga kasanayan sa paggamit ng espada ng pamilya yon ay malakas, kaya hindi naman magiging kahanga-hanga kung gagamitin ko ang mga kasanayan sa paggamit ng espada para manalo. Gayunpaman, natuto ako ng ilang mga kasanayan sa paggamit ng kutsilyo kay Hansen.
Tayako, sapat na iyon, malamig na sabi ni Yonsui. Pagkatapos ay hinugot niya ang ice knife. Kumunat ang noo ni Angia. Alam niya na si Yonsui ay anak ni Yon Changkong at masama para sa kanya na saktan ang damdamin nito. Ngunit inihanda ng mga feathers ang blood feather knife para sa ikatlong matanda, kaya hindi niya ito maibibigay kay Yonsui. Kakatapos lang maging isang earl din si Yonsui. Kung matatalo siya sa kanya, masisira ang kanyang sariling reputasyon. Iisipin ng mga tao na sinadya niyang sumuko para lang mapasaya ang isang babae. Magmumukhang pangit iyon. Nagmadali si Angia na mag-isip ng paraan palabas, ngunit hinugot na ni Yonsui ang kanyang kutsilyo. Hindi niya masabi sa kanya na hindi siya lalaban. Kaya, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, gumawa si Angia ng bagong plano. Kung interesado ka, ate yon, sasang-ayon ako sa paligsahan. Mangyaring, hinugot ni Angia ang isang jade knife habang nakangiti sa kanya. Pinlano niyang harangan lamang ang kanyang mga pag-atake upang maramdaman nito ang kanyang pagiging mababa. Kung ayaw nitong tumigil, susuko siya. Sa ganoong paraan, iisipin lang ng mga tao na siya ay isang ginoo na hindi lalaban sa isang babae. Yumuko si Yonsui gamit ang kanyang ice knife, at pagkatapos ay sumugod siya. Ginamit niya ang kasanayan sa paggamit ng kutsilyo na Under the Sky. Hindi kayang tiisin ni Yonsui ang panunukso ni Angia kay Hansen, ngunit alam niya na hindi pa niya ganap na na-master ang Under the Sky. Pagkatapos ng lahat, hindi gaanong marami ang mga taong gagamit ng Under the Sky para makipaglaban. Ang lahat ng kanyang karanasan dito ay nagmula kay Hansen mismo. Sinabi sa kanya ni Hansen na natapos na niya itong matutunan, at ang kailangan na lang niyang gawin ay patuloy na magsanay nito. Wala siyang ideya kung gaano kalakas ang magagawa niya gamit ito sa isang totoong paligsahan. At nang sumugod si Yonsui, nagbago ang mukha ni Angia. Nawala ang kanyang plano na parang usok nang makita niya ang isang babaeng parang isang gutom na lobo na sumusugod sa kanya. Agad siyang kinabahan. Isang pagsugod lang iyon, ngunit naramdaman ni Angia ang mga hibla ng isang mapanganib na presensya na nagmumula sa kasanayang iyon. Maingat si Angia, kaya seryoso siyang tumugon. Sinimulan niyang gamitin ang judgment knife para gumanti, at mukhang mas seryoso na siya ngayon kaysa noong nilalabanan niya si Strong Cow. Matapos sumugod si Yonsui ng minsan, nagsimula na siyang gumalaw. Bago matapos ang atake ng hangin ng kutsilyo, sumugod siya pa ng 2 beses. Itinaas ni Angia ang kanyang kutsilyo at umatras. Ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa paggamit ng kutsilyo para gumanti. Nanigas sina Thousand Feather Crane at Yun Sushang. Nakita na nila ang Under the Sky noon dahil ang pamilya yon ang gumawa at nagpaunlad nito. Ngunit alam nilang hindi gaanong marami ang mga taong gumagamit nito dahil sa kung gaano ito nakamamatay ng mga depekto. Kung malalaman ng kalaban ang depekto ng teknik sa isang laban, maaari itong humantong sa isang pagbubukas at ang kasunod na pagkamatay ng gumagamit. Ngunit ang Under the Sky ni Yonsui ay tila naiiba kay Thousand Feather Crane at Yun Sushang. Hindi nila masabi kung ano ang nagbago, ngunit malinaw na nawala ang pinakamalaking problema ng kasanayan sa ilalim ng paggamit ni Yonsui. Gaano kalakas ang Under the Sky? May sagot na ang tanong na ito kay Yonsui. Nang una, kinakabahan si Yonsui at hindi natural ang kanyang mga galaw. Napansin niya pagkaraan na pagkatapos gamitin ang kasanayan, sinusundan ni Angia ang kanyang galaw. Para lang ito sa kanyang pagsasanay, at ngayon ay nakaramdam na siya ng ligtas. Naalala ni Yonsui na sinabi sa kanya ni Hansen na maliban kung ang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanya, basta't magawa niya ang unang pag-atake, walang makakatalo sa kanya. Ang unang pag-atake ay hindi random, ito ay tatango sa kahinaan ng kalaban. Ganoon nagsisimula ang Under the Sky. Kapag naharang na ng kalaban ang unang pag-atake, ang Under the Sky ay patuloy na darating. Para itong target lock sa kalaban na makukulong sila sa kasanayan. Maliban kung ang isipan ng kalaban ay makakakita sa tadhana, hindi sila makatataka sa bitag na Under the Sky. Magiging parang pupe sila na nakakulong sa pagsunod sa Under the Sky hanggang sa tuluyan silang maipit. Karaniwan ang nakikipaglaban si Yonsui kay Hansen, at alam niyang ang knife mind ni Hansen ay isang hakbang na lang ang layo sa pagiging deified. Ang pressure na ibinigay ni Hansen kay Yonsui ay hindi katulad ng pakikipaglaban kay Angia. Sanay na siya sa lakas ni Hansen, at madali ang pakikipaglaban kay Angia, kung ikukumpara. Ang presyon ay wala man lang sa parehong antas. Nagulat sina Thousand Feather Crane at ang iba pang mga estudyante nang makita si Yonsui na patuloy na iniikot ang kanyang ice knife. Ang kanyang mga pag-atake ay halos parang walang pakialam. At sa harap niya ay si Angia, na mukhang malungkot na ngayon.
Ang kanyang noo ay pinagpapawisan habang sinusubukan niyang makatakas sa kanyang pag-atake. Parang pupi na si Angie ngayon. Hindi na siya makakapagkas ng anumang kasanayan sa paggamit ng kutsilyo. Sa tuwing susubukan niya, pinipigilan siya ni Yonsui sa kalagitnaan gamit ang isang perpektong pag-atake. Kaya, babalik siya ulit. Naghanda si Angie na gumamit ng isang kasanayan na makakasugat sa kanilang dalawa, ngunit pagkatapos, napansin niyang hindi niya magawa iyon. Sumusugod si Yonsui bago pa man siya makapagkas ng kahit ano. Nagsimula siyang makaramdam na parang mayroong isang hindi nakikitang kawad na nakakulong sa kanya at lalong sumisikip ito. Napakalakas nito na hindi niya magamit ang kanyang mga talento. Gusto na niyang magdugo. Kung si Angie ay isang taong tulad ni Lone Bambo na kayang itago ang kanyang kutsilyo bago ang tadhana, maaaring makatakas siya sa Under the Sky. Ngunit hindi siya ganoon kalakas. Nanigas ang buong arena. Walang umaasang magiging ganito kalakas si Yonsui. Kahit sina Thousand Feather Crane at Yun Susang ay nanigas sa hindi paniniwala. Paano nangyari iyon? Ang Under the Sky niya ay walang depekto. Bulong ni Thousand Feather Crane sa sarili. Nakakagulat na makita ang isang naayos na bersyon ng Under the Sky na ginagamit ng perpekto. Ito ay isang bagay na magugulat sa lahat mula sa mga matatanda hanggang sa pinuno mismo. Kabanata 2015. Hansen. Biglang sabi ni Yun Susang. Hansen, anong ibig mong sabihin? May kinalaman ba ito kay Hansen? Nagtatakang tiningnan ni Thousand Feather Crane si Yun Susang. Nakalimutan mo ba? Si Hansen ang nanguna sa pagsusulit at dahil doon, nakuha niya ang Under the Sky. Kakaibang tingin si Yun Susang habang nagsasalita. Paano ko naman malalaman kung ano ang napili niya? Siya lang ang nagdesisyon at hindi ko siya tinanong. Tiningnan ni Thousand Feather Crane si Yun Susang. Paano mo nalaman na pinili niya ang Under the Sky? Ngumiti ng mapait si Yun Susang at sinabi sa kanya ang sitwasyon ni Hansen at Yonsui. Nang matapos niya ang kwento, nanlaki ang mga mata ni Thousand Feather Crane. Ibig mong sabihin, pinili ni Hansen ang Under the Sky dahil kay Yonsui. At naitama niya ang depekto ng Under the Sky sa loob ng maikling panahon. At bukod pa doon, tinuruan niya siya ng naitama na bersyon ng Under the Sky. Posible ba iyon? Hindi rin ako maniniwala, ngunit nakikita mo naman ang ginagawa niya, kitang-kita. Walang mga depekto sa kanyang paggamit. Wala akong maisip na ibang posibilidad. Nag-aalalang tingin si Yun Susang. Kung totoo ito, nangangahulugan iyon na gumawa si Hansen ng isang malaking serbisyo para sa Sky Palace. Naitama niya ang isang sinaunang problema. Ang lalaking ito ay isang henyo, walang duda. Magiging napakahalagang tao siya sa hinaharap. Puri ni Thousand Feather Crane sa kanya. Mahirap sabihin iyan ngayon. Ang kalaban ni Yonsui ay si Angie lang, tandaan mo. Kapag hinarap niya ang isang mas malakas na kalaban, kailangan nating tingnan kung mayroon pa ring mga depekto sa mga pagbabago ni Hansen. Nag-isip sandali si Yun Susang bago magpatuloy, kapag natapos na ito, sasamahan natin si Yonsui para mag-ulat kay ama. Dapat niyang malaman ang katotohanan nito. Habang nag-uusap sila, si Angie ay nasa gitna ng isang mahirap na sitwasyon. Si Angie ay mas malakas kaysa kay Yonsui. Kung ang kapangyarihan ni Yonsui ay katumbas ng isang karaniwang tao, si Angie ay isang malaki at nakakatakot na piteng. Ang kanyang kapangyarihan ay madaling makakapatay kay Yonsui. Ngunit sa kasalukuyan, si Angie ay isang piteng na nahuli sa isang kawit. Magdadagdag si Yonsui ng kaunting kaluwagan sa lubad sa tuwing nagpupumiglas siya, kaya hindi niya magagamit ang lakas para makatakas. Gayunpaman, sa tuwing nagpapahinga siya ng kaunti, lalong hihigpit ang kawad. Hindi magagamit ni Angie ang kanyang mga lakas. Patuloy na lumalalim ang kawit sa kanya, at lalong nasasabit siya sa Under the Sky. Natatalo na ako. Napaklakas ni ate yon. Ito siguro ang teknik ng pamilya yon na tinatawag na Under the Sky. Napakaganda nito. Isa ito sa mga pinakamahusay na kasanayan sa paggamit ng kutsilyo sa mundo, tiyak. Matalino si Angie. Alam niyang matatalo siya, kaya kung patuloy siyang lalaban, darating lang ang panahon na magiging pangit ang mga bagay para sa kanya. Dahil dito, pinili niyang sumuko at mapanatili ang kanyang reputasyon. Ngunit maingat niyang ipinaliwanag kung saan nanggaling ang Under the Sky, at inamin lang niyang natalo siya sa Under the Sky. Wala siyang nabanggit tungkol sa katotohanang ito ay isang kasanayan na natutunan niya kay Hansen. Marami sa mga estudyante ang hindi pa nakakakita ng Under the Sky sa aksyon. Napansin lang nila na iyon ito ngayon pagkatapos magsalita ni Angie. Ibinalik ni Yonsui ang kanyang ice knife sa pantikip nito at madilim na sinabi, ang Under the Sky ay mayroong malaking depekto na nagpawalang saysay dito sa pakikipaglaban.
Ang Under the Sky na ginamit ko ay isang variant na binago ni Hansen. Inaayos nito ang mga problema ng orihinal. Hindi ko pa ito natutunan ng mabuti, at kung tatantyahin ko, nasa 10% lang ako ng kahusayan ni Hansen dito. Pagkarinig noon, nagulat ang lahat ng estudyante ng Sky Palace. Maraming tao ang gustong baguhin ang Under the Sky, ngunit walang nakalutas sa mga isyu na nakakaapekto dito. Mahirap paniwalaan na nalutas ito ni Hansen. Samantala, ang mukha ni Angia ay nagiging berde at puti. Kahit na isang matalinong tao tulad niya ay walang maisip na iba pang bagay na. Maaari ko na bang kunin ang blood feather knife? Sabi ni Yunsui, nakatingin kay Angia. Galit siya dahil kinutya ni Angia si Hansen, kaya hindi siya magiging magalang. Siyempre, malakas ang kasanayan sa paggamit ng kutsilyo ni ate yon, kaya sa iyo na ang kutsilyo. Pinilit ni Angia na ngumiti at ibinigay ang kahon kay Yunsui. Salamat. Inilagay ni Yunsui ang blood feather knife at umalis sa arena. Tumayo sina Yunsusang at Thousand Feather Crane para salubungin siya, at tinanong ni Yunsusang, Sui, totoo ba ang sinabi mo? Naayos na ang mga depekto ng Under the Sky. Totoo naman. Tumanggaw si Yunsui. Tara na, kailangan nating makita ang ating ama. Hinailan ni Yunsusang si Yunsui palayo, at umalis sila sa Cloud Island. Masyadong mahalaga ang balitang naayos na ang Under the Sky. Hindi na niya kayang maghintay na matapos ang kaganapan bago umuwi. At bukod pa rito, nakuha na ni Yunsui ang blood feather knife, kaya malapit na ring matapos ang kaganapan. Nagsimulang umalis din ang ibang mga estudyante. Gusto rin nilang malaman kung naayos na nga ang Under the Sky. Kung totoo iyon, mayroon na namang exclusive knife skill ang Sky Palace. Lahat ng feathers, kasama si Angia, ay mukhang nalulungkot. Walang gustong magsalita. Gusto nilang gumamit kay Hansen para sumikat, ngunit sa halip, natalo si Angia ng estudyante ni Hansen. Lahat sila ay labis na nagalit. Mas masahol pa ito kaysa sa pagkatalo kay Hansen ng direkta. Hindi sila makakakuha ng anumang katanyagan dito, at hindi nila maibibigay ang kutsilyo sa ikatlong matanda ayon sa plano. At ang pinakamalaking problema ay kinuha ni Yunsui ang kutsilyo ng walang gaanong impresyon. Ang pagkabigo na ito ay tiyak na humantong sa pagkawala ng reputasyon. Sa kabila ng hindi pagkatalo kay Yunsui, na direktang natuto kay Hansen, inasar ni Angia si Hansen ng maraming beses. Magmumukhang katawa-tawa iyon. Lubos siyang natalo, at napuno ng pagkadismaya ang mga feathers. Wala rin silang magawa para mapawi ang kanilang galit. Ang magagawa lang nila ay lunukan ito. Hindi ako makapaniwala na gumawa si Hansen ng ganoong plano. Minamaliit ko siya. Mukhang ang lalaking iyon ay hindi lang isang mandirigma, sabi ni Angia na nakangalit ang mga ngipin. Naisip niya na pinlano ni Hansen na gamitin si Yunsui para makipaglaban sa kanya, ngunit masyadong marami ang iniisip niya, syempre. Hindi kailanman naisip ni Hansen kung paano niya haharapin si Angia. Ngunit hindi pa ito tapos. Dinala ni Yunsusang si Yunsui para makipagkita kay Yun Changkong. Sinabi nila sa kanya ang tungkol kay Hansen at sa Under the Sky. Talaga, Sui, ipakita mo sa akin ang binagong bersyon ni Hansen. Hindi naniniwala si Yun Changkong na kaya ni Hansen na ayusin ang kasanayan. Naniniwala siyang mayroong problema pa rin. Pagkatapos ng lahat, maraming mga piling tao ang sumubok at nabigo na ayusin ito. Hindi lang maayos ni Hansen ito sa loob ng isang buwan, kahit na siya ay isang henyo. Ngunit nang masaksihan ni Yun Changkong ang pagganap ni Yunsui, nanlaki ang kanyang mga mata. Kabanata 2016. Si Yun Changkong ang pinuno ng pamilya yon at ang ikasampung matanda ng Sky Palace. Hindi siya estranghero sa Under the Sky. Ipinakita sa kanya ni Yunsui ang kanyang Under the Sky, at agad niyang nakilala na ito ay naiiba sa orihinal na bersyon. Ngunit ang pagkakaiba ay inaayos ang likas na problema nito noon. Walang mas maraming depekto. Ito ay naging isang kasanayan na perpektong magagamit sa labanan. Sui, natutunan mo ba talaga ito kay Hansen? Dali-daling tinanong ni Yun Changkong si Yunsui pagkatapos matapos ang kanyang pagganap. Opo, tinuturuan niya ako simula nang maging Earl ako. Tumanggaw si Yunsui. Ama, gumagana ba talaga ang binagong Under the Sky? Tanong ni Yunsusang. Oo, mukhang gumagana nga. May isang bagay lang akong hindi maintindihan, paano maipapahayag ng iyong kasanayan sa paggamit ng kutsilyo ang damdamin ng textless book? Tanong ni Yun Changkong. Mabilis na ipinaliwanag ni Yunsui kung paano ginamit ni Hansen ang kanyang knife mind sa paraang nagpahintulot sa kanya na madama ito. Narinig ito ni Yun Changkong at ngumiti ng mapait. Ang henyo ni Hansen.
Binago niya ang mismong kasanayan sa paggamit ng kutsilyo at ginamit ang damdamin bilang gabay nito. Naayos niya ang problema ng Under the Sky, at nagawa niyang magamit ito sa tamang pakikipaglaban. Natutunan niya ang Under the Sky bilang isang baguhan, pagkatapos ay pinalawak niya ang kanyang pangunawa upang iwanan ang mahigpit na mga alituntunin ng teksto at simulang punan ito ng kanyang sariling emosyon. Nagawa niyang gawing mas simple ang isang komplikadong bagay. Nag-isip si Yon Changkong ng 1 minuto, pagkatapos ay nagpatuloy. May isang matanda na naisip na gawin ito, ngunit napakaraming problema para maging epektibo ito. Ngunit mukhang iyon ang ginawa ni Hansen, at kahit papaano, natapos niya ito. Nangangailangan ito ng matalas na obserbasyon at malalim na pag-unawa sa pangunahing bahagi ng kasanayan. Ang ginawa niya sa kanyang kutsilyo ay isang bagay na magagawa lamang ng isang Grandmaster. Ipagpalagay na, syempre, na siya ang gumawa ng lahat ng ito. Tumigil si Yon Changkong sa pagsasalita. Isinama niya si Yon Sui upang makipagkita sa pinuno ng Sky Palace. Ang balita na naayos na ang Under the Sky ay kumalat na parang apoy, at nagbago ang posisyon ng Under the Sky. Ito ay naging isang Gino art ng palasyo, tama at maayos. Mayroon din itong malaking epekto sa mga bagay-bagay. Ang pangalan ni Hansen ay narinig muli sa malayo't malapit, si Angia ay nasa gilid. Sa tuwing mababanggit siya, ito ay bilang isang maliit na karakter na ipinakita lamang. Ngunit hindi alam ito ni Hansen. Patuloy siyang nagsanay at ginawa ang kanyang mga bagay sa Xuanyuan Cave hanggang sa handa nang mabuksan ang White Jade Building. Ngunit bumalik muna si Hansen sa kanyang Jade Island. At bago siya pumunta sa White Jade Building, dumating si Thousand Feather Crane para makita siya. Kapatid na Han, hiniling ng pinuno na makipagkita sa iyo. Ihahanda na kita, para makaalis na tayo. Ngumiti si Thousand Feather Crane kay Hansen. May kailangan sa akin ang pinuno. Nagulat si Hansen habang tinitingnan si Thousand Feather Crane. Ang pinuno ay isang napakaabalang tao, kaya hindi niya tatawagan si Hansen ng walang dahilan. Hindi mo alam. Ang iyong mga pagbabago sa Under the Sky, na-verify at tinanggap na ito ng pinuno. Tinanggap na ito sa library ng mga maalamat na teknik ng Sky Palace. Bilang tagabago, bibigyan ka ng gantimpala. Kaya ka tinawag ng pinuno. Ngumiti si Thousand Feather Crane. Pagkarinig nito ni Hansen, nagulat siya. Hindi niya napagtanto na maraming bagay ang mangyayari habang wala siya. Sinundan niya si Thousand Feather Crane papunta sa Sky Palace. Nang maglakad siya sa daan patungo sa langit, wala siyang naramdamang kakaiba. Ang unang pag-akyat lang ang magbibigay sa iyo ng pakiramdam na iyon ng pagpipigil. Sa loob ng Sky Palace, maraming estudyante ang kakaiba ang tingin kay Hansen. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga. Ito ang unang pagkakataon na makikita ni Hansen ang pinuno ng Sky Palace. Nakilala na niya ito minsan, ngunit hindi siya lubos na alerto noon. Hindi niya sigurado kung ano talaga ang hitsura ng pinuno. Lumalabas na ang pinuno ng Sky Palace ay mukhang ordinaryo. Mukha siyang isang karaniwang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Hindi siya mukhang nakakatakot at hindi rin siya mukhang banal. Mukha lang siyang isang normal na tao. Lumapit si Hansen sa kanya at yumuko. Tiningnan siya ng pinuno ng Sky Palace ng may interes at ngumiti. Tumayo ka na, mas maganda ka kaysa noong huli kitang nakita. Oo, kakila-kilabot iyon. Pasensya na sa pagiging walang silbi. Nakaramdam ng hiya si Hansen. Kakila-kilabot na kailangan siyang buhatin ni Thousand Feather Crane. Kinunutin ng noo ng pinuno ng Sky Palace si Hansen. Hindi ka walang silbi. Matagumpay mong natapos ang pagbabago sa Under the Sky. Iyon ay isang bagay na matagal nang gustong ayusin ng maraming tao. Kung ikaw ay walang silbi, ano naman ang mga matatanda ko? Hindi ko iyon ibig sabihin. Yumuko si Hansen. Tumawa ang pinuno ng Sky Palace at sinabi, huwag kang masyadong magalang. Ang iyong guro, si Yesha, ay hindi katulad mo. Hindi siya talaga magalang, ngunit gusto ko siya kung paano siya. Wala ni isang ideya si Hansen na si Yesha ay mayroong mataas na paggalang sa Sky Palace. Mukhang nami-miss pa rin siya ng pinuno ng Sky Palace. Umiibig ba ang matandang ito sa kanyang estudyante? Kaya niya nami-miss ng husto. Nagtaka si Hansen. Naging bato ang mukha ng pinuno. Kinurap niya ang kanyang daliri, at bigla, nakaramdam si Hansen ng sobrang bigat. Halos mabuwal siya sa sahig. Ikaw na maliit na bata. Mukhang kagalang-galang ka, ngunit may iniisip kang marumi sa iyong isipan. Tiningnan ng pinuno ng Sky Palace si Hansen at umungol. Biglang pinagpawisan si Hansen. Nakikita ng pinuno ang nasa isipan ni Hansen. Iyon ay isang nakakatakot na kapangyarihan para sa isang tao. Paumanhin.
Sabi ni Hansen, nang mabilis at taos puso hanggat kaya niya. Tumawa ang pinuno ng Sky Palace at sinabi, lagi akong sinisigawan ni Yisha, ngunit direkta niya itong ginagawa. Hindi katulad mo, na itinatago ang iyong tunay na opinyon sa privacy ng iyong isipan. Ang meniokis nitong lalaki. Mahilig siyang sigawan, kaya siguro masochist siya. Hindi mapigilan ni Hansen na isipin iyon. Pagkaisip niya noon, alam niyang may ginawa siyang masama. Ngumiti ang pinuno ng Sky Palace kay Hansen, at mas lalong bumigat ang naramdaman niya. Isang pagsisikap na hindi lumuhod. Alam kong nagkamali ako sa pagkakataong ito. Sigaw ni Hansen, mapait ang mukha. Ngumiti ang pinuno ng Sky Palace at sinabi, okay lang. Ikaw ay estudyante ni Yisha, at naging malaking tulong ka sa Sky Palace. Maganda ang mga pagbabago sa Under the Sky. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Isang karangalan na makatulong sa inyo. Hindi ako maglalakas loob na humingi ng gantimpala, mabilis na sabi ni Hansen. Okay lang. Hindi ka naman ganoon ka mapagpakumbaba, kaya walang silbi ang pagkukunwari mo. Ngumisi ang pinuno ng Sky Palace. Paano ito? Si Isha ay dating nagpapakain ng mga kabayo, at maaari ka ring magpakain ng mga kabayo. Iyon ang iyong gantimpala para sa mga pagbabago. Salamat. Pinilit ni Hansen na huwag mag-isip ng iba pang bagay. Kabanata 2017. Sige, maaari ka nang umalis. Kumaway ang pinuno ng Sky Palace, senyales na maaari nang umalis si Hansen. Ubo-ubo. Ginoo na pinuno, napakalakas ninyo. Sa isang kumpas ng inyong mga daliri, mapipigilan ninyo ang lahat ng aking galaw. Kahanga-hanga iyon. Hindi gumalaw ang mga paa ni Hansen. Para bang may buong bundok na buhat ang kanyang katawan. Halos hindi na siya makatayo. Kinunutin ng noo ng pinuno ng Sky Palace si Hansen, at sinabi, ito ang aking gantimpala para sa iyo. Kung hindi ka aalis, bibigyan pa kita ng gantimpala. Lumingon si Hansen at umalis, nanunumpa sa Diyos na hindi na siya babalik at makikita ang lalaking iyon. Freak! Anong klaseng gantimpala ito? Gumawa ako ng isang malaking serbisyo sa mga taong ito. Ayos lang kung ayaw nilang gantimpalaan ako, pero ang pagpapaalaga sa mga kabayo. Ayaw kong pakainin ang inyong mga fritsking kabayo. Pagkatapos umalis ni Hansen sa Sky Palace, paulit-ulit siyang nanumpa sa kanyang puso. Nang lumabas si Hansen sa Sky Palace, pawis na pawis siya. Hindi niya alam kung anong Geno art ang ginamit sa kanya, ngunit parang mayroong mabigat na bagay sa kanyang likod. Kaya niya itong tiisin, ngunit hindi siya makatakbo. Ang magagawa lang niya ay maglakad. Ano iyon? Ano ang ibinigay sa iyo ng pinuno? Tanong ni Thousand Feather Crane, masayang lumapit. Huwag na nating pag-usapan. Nang nasa Sky Palace ang aking guro, may nasaktan ba siya sa pinuno? Naisip ni Hansen na maaaring kasalanan ni Yisha kung bakit siya tinatrato ng masama. Bakit mo tinatanong iyan? Mahal na mahal siya ng pinuno. Kinuha niya siya bilang estudyante, kaya alam ng lahat iyon, sabi ni Thousand Feather Crane. Kakaiba naman. Kung ganoon kamahal ang aking guro, bakit hindi niya ako ginantimpalaan? Gumamit siya ng kakaibang Geno art para pigilan ang aking katawan, at pinagpapakain niya ako sa kanyang mga kabayo. Kumunat ang noo ni Hansen, at pagkatapos ay nagpatuloy, galit ba talaga siya dahil hindi niya ako naging estudyante, marahil. Ano ang nangyari? Tanong ni Thousand Feather Crane. Kinuwento sa kanya ni Hansen ang kanyang kwento. Narinig iyon ni Thousand Feather Crane, at nang matapos ang kwento, nanlaki ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Hansen na parang nakakita siya ng multo. Hindi mo ba iniisip na medyo sobra na ito? Naisip din ni Hansen sa kanyang sarili, nagreklamo lang ako sa aking isipan, kaya bakit siya umaabot ng ganoon kalayo? Kakaibang tiningnan ni Thousand Feather Crane si Hansen. Maswerte ka, ang Geno art na ginamit sa iyo ay Sky Heartlock. Bahagi ito ng textless book. Halos hindi ito magamit ng mga king class, at madalas silang nasa Syra. Kung wala silang tamang dugo, hindi nila ito susubukan. Mahirap makahanap ng taong nakakaalam tungkol sa textless book at mga sakripisyo. Ginamit ito ng pinuno ng 2 beses sa iyo, at kahit si Lone Bambo ay hindi naranasan iyon. Nakita ni Hansen na tumaas ang kanyang mga kilay. Talaga. Siyempre, ang Sky Heartlock ay hindi lihim dito. Kinukulong nito ang iyong katawan, at kailangan mong gamitin ang iyong sariling kapangyarihan para makawala. Gawin mo ito, at tataas ang iyong fitness at hangin. Alam mo kung gaano kahalaga ang mga pangunahing bagay. Magagawa mo ito para maging mas malakas, at hindi ito makakaapekto sa iyong pag-unlad sa pag-level up. Maraming tao ang gustong-gusto iyon. 2 beses mo na itong natanggap, at heto ka't nagrereklamo. Gusto kitang suntukin.
Naiinggit na tingin ni Thousand Feather Crane. Kakaibang tiningnan siya ni Hansen at sinabi, paano naman ang pagpapakain sa mga kabayo? Hindi iyon maganda. Kung tama ako, ang kabayong iyong ipapakain ay ang Dream Beast. Ngunit hindi ko masabi kung mabuti o masama iyon, sabi ni Thousand Feather Crane, pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip. Habang nag-uusap sila, isang lalaking parang butler ang lumapit. Yumuko siya kay Hansen at sinabi, kapatid na Han, hiniling ng pinuno na dalhin kita sa Dream Island. Kailangan mong magtrabaho para sa Dream Beast sa loob ng 3 buwan. Maaari ka na bang pumunta o kailangan mo pang mag-empake? Kuya, maaari ba akong pumunta bukas? Tanong ni Hansen. Sige, sasunduan kita bukas. Ngumiti ang lalaki. Maraming salamat. Bumaling si Hansen kay Thousand Feather Crane at sinabi, matandang Crane, hanapan mo ako ng paraan para makabalik sa Jade Island. Dahil sa bigat ko, hindi ako kaya ng legless crane. Tumawa si Thousand Feather Crane at sinabi, huwag kang mag-alala, ang lock ay nakakapit lang sa iyong katawan. Hindi nito pinarami ang iyong timbang. Hindi ito maapektuhan ng iyong sasakyan. Wala nang nagawa si Hansen kundi maniwala sa kanya. Umakyat siya sa ibabaw ng crane gamit ang kanyang mabigat na katawan. Wala namang naramdaman ang crane, at lumipad ito gaya ng dati. Kumain na ang ibon ng maraming piraso ng mataas na klaseng karne ng Xenogeneic. Napaklakas na nito, at medyo mas mabilis itong lumipad kaysa sa simula. Ngunit kaunti lang ang pagtaas ng bilis nito. Nasugatan pa rin ang mga pakpak nito, kaya hindi ito makalipad ng tuwid. Hindi ito masyadong mabilis. Nang bumalik si Hansen sa maliit na Jade Island, gumamit siya ng lahat ng uri ng kapangyarihan para alisin ang lock na inilagay sa kanya. Bukod sa paggamit ng Super God Spirit Mode, sinubukan niya ang lahat ng nasa kanyang abot at nabigo na buksan ito. Wala nang nagawa si Hansen ngayon kundi mag-empake. Kinabukasan, dinala siya ng butler sa Dream Island. Hindi gaanong marami ang alam ni Hansen tungkol sa Dream Beast. Alam niya na ito ay isang deified Xenogeneic, at tiniis ni Lone Bambo ang mga bangungot na ibinigay sa kanya ng nilalang na ito. Ipapa-experience ba ako ng matandang iyon ng 10,000 bangungot? Ayaw kong maranasan ang mga bagay na iyon. Ang buhay ko ay isang masayang kwento. Hindi kailangan ng trahedya, naisip ni Hansen na may takot. Tumagal ng 10 taon si Lone Bambo bago magising. Kahit na mas malakas si Hansen, aabutin pa rin ito ng ilang taon. At pagdating noon, hindi na alam ni Linger kung sino ang kanyang ama. Nakakalungkot iyon. Hindi ako maaaring magkaroon ng bangungot. Kailangan kong kausapin ulit ang matandang iyon. Lumingon si Hansen, gustong umalis. Ngunit bigla, isang malalim, malahayop na tinig ang nagsalita mula sa likuran niya, sino ang nagsabi sa iyong maaari kang umalis? Nanigas ang katawan ni Hansen. Dahan-dahan siyang lumingon, at sa gitna ng isang salamin na lawa, isang puting nilalang na parang unicorn ang lumilitaw. Maaaring ito ang pinakamalaking Xenogeneic na nakita ni Hansen, ngunit nang tumingin siya sa mga mata nito, nakaramdam si Hansen ng panginginig sa kanyang katawan. Ang pagtingin sa nilalang ay hindi maganda ang pakiramdam. Gayunpaman, ang malapanaginip na asul na mga mata ay nakangiti. Kahit na, nagbigay ito sa kanya ng goosebumps. Ginoo na panaginip. Ipinadala ako ng pinuno rito para tingnan kung may kailangan ka ba. Kung may kailangan ka, iuulat ko ito sa pinuno at dadalhin ko ito rito, mabilis na sabi ni Hansen. Naisip niyang dapat na siyang umalis ngayon. Naiintindihan ko. May kailangan ako. Lumapit ka. Lumakad ang Dream Beast sa damuhan, nakangiti kay Hansen. Kabanata 2018. Ginoo na panaginip, ano po ang kailangan ninyo? Hindi maganda ang tingin ni Hansen sa ngiti ng nilalang. Wala namang sinabi ang Dream Beast, ngunit kumislap ang mga mata nito. Nakaramdam si Hansen ng isang kapangyarihan na dumating sa kanya, at ang kanyang mabigat na katawan ay nagsimulang lumipad. Splash! Lumipad si Hansen sa ibabaw ng lawa at nahulog dito. Normal lang ang pagkahulog sa isang lawa. Ngunit ngayon, napakabigat ng kanyang katawan kaya hindi siya makalayo sa tubig. Hindi man lang siya makalutang. Lumapit ang Dream Beast sa nagpupumiglas na anyo ni Hansen at tumawa. Tigilan mo na ang pagkukunwari. Alam kong makakaligtas ka sa tubig. Mayroong isang uri ng hiya sa ilalim ng buhangin. Ito ang aking pagkain. Maaari kang bumaba doon at kumuha para sa akin. Kailangan ko ng 10 sa isang araw. Kung hindi mo matutupad ang kota, bibigyan kita ng bangungot. At sa pamamagitan ng paraan, mahilig ako sa kalinisan. Sinasabi ng iba na sobra-sobra. Kaya, huwag mong madudumihan ang tubig.
Kung gagawin mo iyon, bibigyan kita ng 100 bangungot, sabi ng Dream Beast. Pagkarinig ni Hansen noon, tumigil na siya sa pagkukunwaring nagpupumiglas. Agad siyang sumisid sa tubig. Makakahinga siya sa ilalim ng tubig, ngunit gusto lang niyang makakuha ng kaunting simpatya. Sa kasamaang palad, hindi gumana ang kilos sa Dream Beast. Malinis ang Dream Lake, at makikita mo ang ilalim. Nahulaan ni Hansen na 10 metro ang lalim nito. Ngunit kakaiba, hindi nakakita si Hansen ng ibang nilalang sa tubig. Wala man lang mga halaman tulad ng damong dagat. Ang buong lawa ay malinis na parang isang makintab na hiyas. Wala ni isang maliit na alikabok na medyo nakakatakot. Umabot ang katawan ni Hansen sa ilalim at ang kanyang mga paa ay dumampi sa buhangin. Ang buhangin ay sumusunod sa mga alon, tumataas na parang usok. Ito ang iyong unang araw, kaya binibigyan lang kita ng babala. Kung sisikain mo ulit ang buhangin, diretso ka sa Dreamscape. Ang boses ng Dream Beast ay umalangaw-ngaw sa mga tenga ni Hansen. Kung hindi ninyo ako hahayaang tumayo sa buhangin, paano ko mahahanap ang inyong mga hiyas? Mabilis na tanong ni Hansen. Iyan ang iyong problema, hindi akin. Sinusundan ko lang ang mga alituntunin, sabi ng Dream Beast na parang ordinaryo lang iyon. Alam ni Hansen na walang saysay ang paglaban, kaya inalis niya ang kanyang mga paa sa ilalim ng lawa. Nanatili siyang nakalutang, natatakot na igalaw ang buhangin gamit ang kanyang katawan. Ngunit ang buhangin ay napakagaan. Ang kaunting alon ay magpapataas sa buhangin na parang usok at ang tubig ay magiging marumi ang itsura. Sinubukan ni Hansen ang kanyang makakaya para hindi na mahawakan ang buhangin at ganoon niya naiwasan ang pagtaas muli ng buhangin. Normal lang, hindi magiging mahirap na mapanatili ang posisyong ito, ngunit mayroon pa ring Skyheart Lock na nakakapit sa kanya. Sa ilalim ng presyong iyon, mahirap mapanatili ang kanyang posisyon. Nagdulot ito ng sakit sa kanyang katawan. Ginagamit ni Hansen ang lahat ng uri ng lakas para suportahan ang kanyang katawan, kung hindi, nasa ilalim na siya ng lawa. Ngunit ang pagpapanatili ng posisyong iyon ay isang hamon. Tiningnan ni Hansen ang paligid ng lawa, at ang buhangin ay napaka-flat. Walang marka o kaguluhan, at wala ring mga madaling mahanap na bato. Tumingin si Hansen sa paligid ng ilang sandali, ngunit parang walang mga hiyas. Ayon sa sinabi ng Dream Beast, ang mga hiyas ay nasa ilalim ng buhangin. Kaya, kailangan niyang kolektahin ang mga hiyas mula sa buhangin. Ngunit hindi alam ni Hansen kung saan eksakto sa ilalim ng buhangin matatagpuan ang isang hiyas. Ginamit niya ang kanyang Dunction Aura para i-scan ang lakebed, ngunit wala siyang nakita. At least ngayon, pwede kong labagin ang mga rules. Ginamit ni Hansen ang kanyang lakas para maghukay sa buhangin, at pagkatapos maghukay ng ilang sandali, nakakita siya ng isang malinis, bilog na hiyas na parang diamante. Ginoo na panaginip, ito ba ang hinahanap ninyo? Tanong ni Hansen, hawak ang hiyas. Oo, kumakain ako ng 10 sa isang araw. Kung mawawala ang isa, magkakaroon ka ng bangungot magpakailanman. Dagdag pa, sinadya mong sinira ang kama ng buhangin. Parurusahan kita ngayon sa pamamagitan ng pagpapagawa sa akin sa loob ng 1 pang buwan. Ang boses ng Dream Beast ay biglang nagsalita. Nakaramdam ng lungkot si Hansen, ngunit kasalanan niya mismo ang hindi pagsunod sa mga alituntunin sa tirahan ng iba. Ang buhangin ay mayroong mga hiyas, ngunit bihira itong makita. Mahirap hanapin ang mga hiyas nang hindi hinahawakan ng buhangin. Ngunit hindi iyon makakapigil kay Hansen. Natutunan ni Hansen ang isang mahinahong kasanayan mula kay Moonwheel King at sa Narrow Moon Knife. Magagawa niyang maglagay ng kapangyarihan sa tubig nang hindi nagdudulot ng alon. Hindi na magiging mahirap na panatilihing tahimik ang buhangin. Ginamit ni Hansen ang kanyang mahinahong kasanayan sa buwan at maingat na tiningnan ang buhangin, hinahanap ang isang hiyas. Ang kanyang katawan ay pinipigilan ng Skyheart Lock. Kailangan niyang panatilihing nakayuko ang kanyang ulo at nakataas ang kanyang mga paa, at kailangan niyang gamitin ang pinakamahinahong kapangyarihan na kaya niya para kunin ang mga hiyas. Nasa lawa siya ng 10 oras, kinukuha ang mga hiyas. Nang lumabas siya sa lawa, ayaw na niyang gumalaw. Mas magaling ka kaysa sa inaakala ko. Mukhang kung gusto kong kumain pa, ayos lang. Ang Dream Beast ay nagpapahinga sa ilalim ng isang puno. Ngumiti siya kay Hansen nang walang pakialam. Wala man lang lakas si Hansen para magreklamo. Humiga lang siya sa damuhan malapit sa lawa, masyadong masakit ang kanyang katawan para gumalaw. Nakaramdam siya ng lambot na parang walang buto ang kanyang katawan. Nagsimula ang malungkot na buhay ni Hansen sa araw na iyon. Araw-araw, ginugugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa ilalim ng ibabaw ng lawa sa paghahanap ng mga hiyas. Tuwing may natitirang oras para sa kanyang sarili, nagpapahinga siya. Wala siyang oras para magsanay.
Hindi alam ni Hansen kung bakit gusto siyang ilagay dito ng pinuno, ngunit may kaugnayan ito kay Yisha. Sa makatuwid, hindi dapat ito masyadong nakakapinsala. At ginamit ng pinuno ang kanyang sariling enerhiya para bigyan si Hansen ng dalawang Sky Heart Locks. Kung gusto niyang saktan si Hansen, hindi niya kailangang gumawa ng ganoong pagsisikap. Nagsikap si Hansen sa lawa. Ngunit hindi pa rin nagustuhan ng Dream Beast. Kung madyay gising siya ng huli, pupunta ang Dream Beast at sisipain siya sa tubig. At ang may sakit na Dream Beast ay palaging nagsasabi kung gaano kaganda ang mga sariwang hiyas. Hindi makakuha si Hansen ng higit sa 10 para itabi sa susunod na araw. Kapag naging deified na ako at mas malakas kaysa sa iyo, ipapaghanap ko sa iyo ang mga hiyas. Itatali ko ang iyong mga binti at ipapahanap ko sa iyo ang buhangin gamit ang iyong sariling dila, galit na naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Magandang pag-iisip. Simula ngayon, gagamitin mo ang iyong sariling dila para maghanap ng mga hiyas. Ngunit kung ang iyong dila ay dumampi sa isang hiyas, puputulin ko ito, walang emosyong sabi ng Dream Beast sa tabi ni Hansen. Muli na namang nanlamig si Hansen. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa, at naisip niya, she asterisk T. Nababasa niya ang isipan. Kabanata 2019. Nababaliw na si Hansen sa paghahalongkat ng buhangin gamit ang kanyang dila. Marami kayang tiisin si Hansen, ngunit ang kakayahang bumasa ng isipan ng Dream Beast ay nakakainis. Naisip ni Hansen ang maraming paraan kung paano niya mapoprotektahan ang kanyang mga iniisip mula sa kakayahang bumasa ng isipan, ngunit walang gumana. Sinubukan ni Hansen ang mga paraang iyon ng ilang beses, isinapanganib ang parusa. Ngunit di nagtagal, napansin niya na ang buong pagbabasa ng isipan ay hindi nakabatay sa pakikinig sa kanyang mga eksaktong iniisip. Ang nilalang ay magkakaroon ng ideya kung ano ang iniisip ni Hansen, pagkatapos ay hulaan ng iba pa. Naging mas maayos ang pakiramdam ni Hansen. Kung mababasa ng Dream Beast ang mga detalye ng lahat sa utak ni Hansen, maraming lihim ang mabubunyag. Gayunpaman, dahil sa lahat ng pagsubok na ito, maraming beses na pinarusahan si Hansen. Ang haba ng panahon na dapat niyang pagtrabahuhan sa Dream Beast ay pinalawig mula 3 buwan hanggang 13 buwan. Pagkatapos ng kalahating buwan ng paghihirap, binigyan si Hansen ng pagkakataong makipagkita sa isang tao. Nang makita niya si Yonsui, naramdaman ni Hansen na parang nakakulong siya sa bilangguan ng maraming dekada. Sa pagdating ng isang taong bibisita sa kanya, halos umiyak siya. Hansen, anong nangyari sa iyo? Nagtatakang tiningnan ni Yonsui si Hansen. Ayos lang ako, may buhangin lang na pumasok sa aking mga mata, iyon lang. Umaktong lalaki si Hansen, sinusubukang maging cool. Minsan, gagawin ni Hansen ang lahat para mapanatili ang kanyang reputasyon. Tama, bakit ka nga pala pumunta rito? Tanong ni Hansen kay Yonsui pagkatapos niyang makontrol ang sarili. Binuksan ni Yonsui ang isang kahon na nakakabit sa kanyang baywang. Binuksan niya ito at ibinigay kay Hansen. Ginamit ko ang mga kasanayan sa paggamit ng kutsilyo na itinuro mo sa akin para manalo sa king class weapon na ito na tinatawag na Blood Feather Knife. Nakuha ko ito dahil sa pagkatalo kay Angia. Ang kalahati nito ay sa iyo, kaya dinala ko ito para tingnan mo. Nanalo ka ng kutsilyo. Sa iyo na iyon. Saka, may ghost teeth knife naman ako. Hindi na ako kailangan pa, sabi ni Hansen, pero tiningnan pa rin niya ang talam. Tama ka. Sa iyo ang kalahati ng kutsilyo, pero ako ang gagamit nito, sabi ni Yonsui na may tawa. Maganda ito. Hinaplos ni Hansen ang katawan ng Blood Feather Knife, at pagkatapos ay nagpatuloy, magandang kutsilyo ito. Hindi ito kasing lakas ng aking Ghost Teeth Knife, ngunit ang mga kakayahan ay hindi naman tugma sa mga gamit ng teeth knife ko. Mukhang napakaganda nito para sa isang bagay tulad ng Under the Sky. Hinaplos ni Hansen ang talam, at pagkatapos ay may isang bagay na sumunog sa dulo ng kanyang mga daliri. Napatalon siya, pagkatapos ay tiningnan ng mabuti ang talam. Ang kanyang mga daliri ay sinunog ng marka ng dugo sa talam. Ang pulang mantsa ng dugo ay kitang-kita laban sa puti ng talam. Ipinaliwanag ni Yonsui, ang Blood Feather Knife ay gawa sa isang deified feather ng isang feather alpha. Ngunit bago ito matapos, isang deified Xenogeneic ang dumating para kunin ito. Nasugatan ng Xenogeneic, at nadumihan ng dugo nito ang Blood Feather Knife. Ang dugo ay hindi na maalis sa talam, at dahil dito, ang kutsilyo ay hindi na naging deified. Ito ay naging king class na lang. Hindi maalis ng Feather Alpha ang dugo. Inilahad ni Hansen ang kanyang daliri at hinawakan ang mga marka ng dugo. Kung maaalis iyon, hindi na ito naroon. At duda ako kung ibibigay pa ang kutsilyo bilang regalo, sabi ni Yonsui.
Tumango si Hansen. Ang kanyang daliri ay dumampi sa marka ng dugo at naramdaman niya ulit ang pagkasunog. Ang nakristol na dugo sa kanyang katawan ay nagsimulang matuno bilang tugon sa init. Mas mahigpit na idiniin ni Hansen ang kanyang daliri sa marka at ginamit ang Blood Pulse Sutra. Nakaramdam siya ng bakas ng duguan na hangin na sumunod sa kanyang daliri at pumasok sa kanyang katawan. Ang dugo sa daliri ni Hansen ay dumampi sa duguan na hangin. Para itong apoy na nakikipagtagpo sa gasolina. Susunugan ito ng isang kislap. Nagulat at natuwa si Hansen. Isang maliit na piraso lang ng duguan na hangin ang nagpapakulo sa kanyang dugo. Kung masisipsip ni Hansen ang lahat ng dugo sa talam, ang kanyang Blood Pulse Sutra ay maaaring maabot ang antas ng Earl. Ano iyon? Nakita ni Yonsui na nanigas si Hansen at medyo nag-alala siya. Hansen, anong nangyayari? Nag-atubili si Hansen, hindi sigurado kung ano ang sasabihin niya rito. Maalaga ang mga babae. Nang makita ang mukha ni Hansen, mahinahong sinabi ni Yonsui, kung may kailangan ka, maaari mo akong sabihin. Tutulungan kita, kung kaya ko. Nag-atubili si Hansen, at sinabi niya, Sui, pwede ko bang laruin ang kutsilyong ito ng kaunti? Akala ko naman ay isang malaking bagay. Sa iyo rin ang kutsilyong ito, kaya kunin mo na lang, mahigpit na sinabi sa kanya ni Yonsui. Napakasaya ni Hansen. Kinuha niya ang kanyang ghost teeth knife at ibinigay kay Yonsui. Kukunin ko ang iyong blood feather knife ng kaunti, kaya samantala, gamitin mo ang ghost teeth knife na ito. Namula si Yonsui. Mukhang nalubog siya sa malalim na pag-iisip, ngunit tinanggap pa rin niya ang kutsilyo. Hawak niya ito ng hindi komportable at sinabi, sige. Gagamitin ko na lang ito ngayon. Wala nang nakausap si Hansen sa isla, at gusto niyang makipag-usap kay Yonsui, ngunit pinaalalahanan siya ng Dream Beast na kailangan niyang mangolekta ng 10 hiyas. Kung hindi, magkakaroon siya ng bangungot magpakailanman. Kailangan ni Hansen na palayasin si Yonsui para makabalik siya sa tubig at mangolekta ng mga hiyas gamit ang kanyang dila. Hindi gaanong natutunan si Hansen, ngunit gumawa siya ng isang kasanayan na tinatawag na Sword Tongue. Hindi ito makapangyarihan, at ito ay napaka-gentle. Kung hindi niya magagamit ang kanyang dila para maghukay sa buhangin. Mahirap maghanap ng 10 hiyas sa araw na iyon, at pagkatapos niyang ibigay iyon, pagod na siya. Gayunpaman, hindi niya hinayaan ang kanyang sarili na magpahinga. Kinuha ni Hansen ang blood feather knife mula sa kahon na ibinigay sa kanya. Pagkatapos, inilagay niya ito sa kanyang mga tuhod. Hinawakan niya ang marka at ginamit ang Blood Pulse Sutra. Nakaramdam siya ng duguan na hangin na umaangat mula sa talam. Ngunit napakabagal nito. Ginamit ito ni Hansen ng ilang sandali, at kinuha lang niya ang duguan na hangin na nasa ibabaw. Nag-isip si Hansen ng kaunti, pagkatapos ay tumulo ang isang patak ng kanyang kristal na dugo sa marka sa talam. Ang kristal na dugo ay natunaw sa marka at sumama dito. Hindi na nakikita ang dugo. Ginamit ni Hansen ang Blood Pulse Sutra. Naramdaman niya ang duguan na hangin na sumabog mula sa marka. Pumasok ito sa kanyang katawan, at nang mangyari iyon, kumulo ang kanyang kristal na dugo. Pakiramdam ni Hansen na parang matutunaw ang kanyang katawan na parang singaw. Tumagal ng 7 oras bago ma-refine ang isang bahagi ng duguan na hangin. Nakakatakot ito, para lang sa kaunting duguan na hangin na maging napakalakas. Marahil ang ilan sa mga ito ay magpapataas sa aking Blood Pulse Sutra sa antas ng Earl. Natuwa si Hansen. Pagkatapos noon, bago bumalik si Hansen sa trabaho, gumamit siya ulit ng isang patak ng kanyang kristal na dugo sa marka ng dugo. Pagkatapos ng kanyang trabaho, kukuha siya ng dugo. Ang dugo ay may enerhiya ng xenogeneic, at maaari itong i-refine ni Hansen ng maraming oras. Kabanata 2020. Ang mga ugali ay maaaring nakakatakot na mga bagay. 3 buwan na si Hansen sa Dream Island, at nasanay na siya sa 2 Sky Heart Lock sa kanyang katawan. Bukod sa pagiging mas mabagal, normal ang kanyang pamumuhay. Mas mataas na rin ang kanyang kahusayan sa paghuhukay ng mga hiyas. Makakahanap siya ng 10 sa loob ng 2 o 3 oras. Gayunpaman, ang nagpapasaya kay Hansen ay ang pag-abot ng kanyang Blood Pulse Sutra sa antas ng Earl. Mas magaan na rin ang marka ng Blood Feather Knife. Pinlano ni Hansen na patuloy na sipsipin ang dugo na nakapipinsala dito. Ang dugo ay nakakasira sa blood feather knife, kaya kung masisipsip ni Hansen ang lahat nito, marahil ay may pagkakataon na maging deified ulit ang talam. Tiyak na hindi iyon patutol ni Yonsui. Hindi nagustuhan ng Dream Beast ang pagre-relax ni Hansen, kaya nagsimula na siyang humingi ng mas maraming hiyas. Siniguro niyang nagtatrabaho si Hansen ng 10 oras sa ilalim ng tubig araw-araw.
Dahil masyadong boring iyon, sinanay ni Hansen ang kanyang mga kasanayan sa dila. Hindi ito isang kamanghamanghang kapangyarihan, ngunit ang kanyang dila ay makakapaglikha ng sword air na walang problema sa pagpatay ng isang tao. Ngunit hanggang ngayon, wala pang Skyheart Lock na nababasag ni Hansen. Marahil ay hindi niya ito tama na nilapitan o may iba pang problema. Hindi siya sigurado. Tinatanong ni Hansen si Thousand Feather Crane sa tuwing bibisita ito, ngunit ang Skyheart Locks ay napakabihira. Hindi pa naranasan ni Thousand Feather Crane ang isa, kaya hindi siya masyadong nakakaalam tungkol dito. Ngunit nangako si Thousand Feather Crane na hahanap ng impormasyon tungkol dito, para matulungan si Hansen na malaman kung ano ang gagawin. Mayroong isang estudyante ng Sky na minsan ay nakaranas ng Skyheart Lock, at 3 taon siyang nagtagal bago ito maalis. At ang taong iyon ay isa lang ang tiniis. Ngunit si Hansen ay may 2 lock na haharapin. Hindi sigurado si Thousand Feather Crane kung kailan niya ito mabubuksan. Habang tumatagal ang panahon, nasanay na si Hansen sa Skyheart Locks. Hindi na ito gaanong nakakaapekto sa kanya, ngunit hindi pa rin niya ito mababasag. Pagkalipas ng kalahating taon, nagsimulang mamiss ni Hansen ang kanyang pamilya. Namiss niya si Jianran, Linger, at maging si Little Flower na kinuha ni Old Cat. Kumusta na si Hansen? Sa Sky Palace, tinanong ng pinuno ang eleganteng Dream Beast. Hindi naman masama. Ang Skyheart Lock ay hindi na gaanong nakakaapekto sa kanya, sagot ng Dream Beast. Hindi naman masama, ha? Mula sa iyo, isang malaking papuri iyan. Tumawa ang pinuno ng Sky Palace. Ngumiti ang Dream Beast ngunit hindi sumagot. Nagpatuloy siya sa pagsasabi, sigurado ka bang gusto mong pumunta si Hansen sa Ancient God Xenogeneic Space? Hindi si Lone Bambo. Mahinang sinabi ng pinuno ng Sky Palace, alam mo ang sitwasyon ni Lone Bambo. Siya ay isang marquis na. Walang saysay para sa kanya na pumunta, at masyadong mapanganib iyon para sa karaniwang estudyante. Ang sino mang ipadala ay hindi na babalik. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy ang pinuno sa pagsasabi, nangako ako kay Yesha na gagawing marquis si Hansen. Kung hindi na kailangang pumunta si Lone Bambo doon, siya ang susunod na pinakamagandang kandidato. Tumango ang Dream Beast at sinabi, halos tapos na siya. Hindi na siya mapapabuti sa Dream Island, kaya sa tingin ko ay hahayaan ko na siyang umalis. 1 taon dapat ito, at kalahati pa lang ang nakalipas. Hindi mo masasayang ang natitirang taon, di ba? Ngumiti ang pinuno ng Sky Palace. Alam mong nakuha niya ang Blood Feather Knife, tama? Tanong ng Dream Beast. Tumango ang pinuno ng Sky Palace. Tiningnan niya ang Dream Beast, nagtataka kung bakit binabanggit nito iyon. Sinisip-sip niya ang dugong Xenogeneic sa kutsilyo. Gumagana ito. Marahil sa loob ng ilang buwan, ang dugong Xenogeneic ay tuluyan ng masisip-sip, sabi ng Dream Beast. Talaga, nagulat ang pinuno ng Sky Palace. Sinubukan ng mga feathers ang maraming paraan para alisin ang dugo, ngunit wala sa mga ito ang gumana. Ngayon, sinisip-sip ito ni Hansen. Kung malalaman nila na posible pala ito, magagalit sila ng husto. Tumawa ang Dream Beast habang nagsasalita. Kung kaya niyang sipsipin ang dugong Xenogeneic, ang Blood Feather Knife ay maaaring maging isang deified weapon ulit. Ngunit kailangan din itong i-refine ulit. Kailangan nating ayusin ito para makakuha tayo ng isa pang deified weapon para sa Sky Palace. Iyon lang ang magagawa ko. Tumawa ang pinuno ng Sky Palace. Kailan babalik ang lalaking iyon? Biglang tanong ng Dream Beast. Hindi pa siya bumabalik mula sa Barrens. Nag-aalala ang pinuno ng Sky Palace. Sa isang matigas na tinig, sinabi ng Dream Beast, hindi pwedeng walang laman ang trono ng matanda ng matagal. Kung hindi talaga siya babalik, kailangan nating gumawa ng mga plano. Masama iyon kung patuloy na nag-aaway ang mga matatanda. Nag-isip sandali ang pinuno ng Sky Palace. Walang kailangang madaliin ito. Hindi madaling mapapatay ang lalaking iyon. Marahil ay may nangyaring insidente, ngunit babalik siya. Sana nga, sabi ng Dream Beast, pagkatapos ay lumabas ng Sky Palace. May kalahating taon pa. Kung may oras ka, turuan mo siya ng isang bagay para mas mataas ang tsansa niyang mabuhay sa Ancient God Space, sabi ng pinuno ng Sky Palace sa likuran ng Dream Beast. Hindi siya estudyante ng Sky Palace. Bakit ko gagawin iyon? Pagkatapos sabihin iyon ng Dream Beast, nawala na siya. Tinapos ni Hansen ang paghuhukay ng mga hiyas para sa araw na iyon. Hinugasan niya ang mga hiyas at inilagay ito sa mga dahon sa tabi ng Dream Beast. Nang babalik na siya para sipsipin ang dugong Xenogeneic sa talam, biglang sinabi ng Dream Beast, mula ngayon, hindi na kailangan pang maghukay ng mga hiyas. Napakasaya ni Hansen nang marinig ito, at sinabi niya, papaalisin ninyo na ako.
Papaalisin kita. Imposible iyon. Ngumiti ang Dream Beast at tiningnan si Hansen. Ang kanyang mga mata ay mukhang napakapanaginip. Nagsimulang magsalita si Hansen, ngunit nanigas ang kanyang mga mata at nawala ang focus. Ang tanawin sa harap ni Hansen ay nagbago. Bigla siyang nasa loob ng isang abandonadong lungsod. Napagtanto niya kung ano ang nangyayari, at sumigaw siya, panaginip, sinabi mo na kung makukumpleto ko ang aking mga gawain, hindi ako ilalagay sa isang panaginip. Nangako lang ako na hindi kita ilalagay sa isang panaginip na trahedya. Ang tinig ng Dream Beast ay umalangaw-ngaw sa hangin. Ano ito ngayon? Tanong ni Hansen na nakakunot ang noo. Ito ay isang bangungot. Enjoy, sabi ng Dream Beast, at nawala na ang kanyang tinig. Gusto sanang magtanong ni Hansen, ngunit bigla siyang nakarinig ng isang dagendong ng hayop mula sa isang lugar sa gitna ng mga guho sa paligid niya. Maraming mga Xenogeneics ang nagsimulang umakyat mula sa mga guho, at tumakbo sila patungo kay Hansen nang makita nila siya. Nakatayo si Hansen sa isang guho na parang landfill. Mayroong lahat ng uri ng mga Xenogeneics sa iba't ibang hugis na papalapit sa kanya. Kahit ang langit ay puno ng mga ito. The Asterisk Man 8, panaginip lang ito. Madyay gising ako kapag namatay ako, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Kung mamatay ka sa panaginip na ito, ang iyong katawan ay magiging maayos. Ngunit ang iyong kalooban ay mamamatay. Halimbawa, maaari kang maging vegetative state. Malamig ulit ang tinig ng Dream Beast sa hangin.